Next, about me. Pakilala lang ako ng konti. Although nabigyan na kayo ng information ni Ma'am Meng, kakapiyaw lang to. About my educational credential, batch 2000 ako rito sa Bulsu, Electronics and Communication Engineering pa noon. So nagkaroon na ng changes, Electronics Engineering na yung batch nyo. That time, second batch ako ng ECE sa Bulsu. Medyo matagal na rin si Sir pagdating sa pagiging Electronics Engineering. In 2015, I got my master's degree sa Bulsu pa rin. Medyo loyal si Sir sa Bulsu. Obviously, Bulakenyo tayo. And just recently, itong March, I graduated sa aking PhD, Doctor of Philosophy in Engineering Management. So 1 year akong nawala, pumalit sa pagiging head si Sir Donald, which is siya ngayon yung ating head. And he is also pursuing the same degree that I got, which is PhD Engineering Management. Kaya lang dissertation pa si Sir Donald nyo. Pagdating naman sa professional credential ko, ito yon. And I think someday, if you want growth, ito yung dapat nyo ring i-align sa inyong profession. In 2001, I got my ECE license. 2013, my professional license. And in 2017, I got my ASEAN Engineer Registry. And recently, nakapasa ako dun sa ISO Internal Auditor ng Bulacan State University. And postgraduate din ako, which is Construction and Occupational Safety and Health. Mahalaga yun sa ating mga engineer. Kasi alam niyo naman, di ba? Maraming professional na nagkakaroon ng aksidente kasi they are unknowledgeable pagdating sa safety and health. Okay. Punta tayo rito, pero bago tayo mag-start sa syllabus natin, meron lang akong activity. This is a simple activity and I hope na mag-join yung karamihan. Admit ko lang muna. Meron ba nakapagsagot na? Kahit sa chat box na lang, sige. Ano bang expectation nyo? Communication presence? Yes. Pag-aaralan natin yung although pinag-aralan nyo na yung presence of communication field dito sa principle of communication, more of communication in a digital manner or conversion, the analog and digital form. Integrated communication, yes, integrating from one form to another, from one encryption to another. So, pag-aaralan natin yan. Theory, communication theory, may pre-con na kayo, di ba? Pagdating sa Principle of Communication 1, so mostly doon napag-aralan yung theory, pero dito theory more on digital and coding. Theories then solving. Yes, meron tayong solving, pero more on assessment, mga circuits, and then kung paano sila gumana. Modulation techniques, we will do that, or we will discuss that. Sobrang dami niyan. Digital technique as well as the analog technique. Sige, I guess enough na yon para sa ating simple activity. Yan. Bago tayo mag-start, wait lang, hintayin natin yung inyong screen. Ayan, okay na. Bago tayo mag-start, credential, tsaka lang educational background, I'll give you some personal information about me, pero later, as we go along, siguro makikilala nyo rin ako. Meron ba rin kang taga-Kalumpit? Sige, sabi ko nga, batch 2000 ako, graduate sa Bulsu, 2001, nakuha ko yung aking license. From then, I started my biomedical field profession for almost 10 years. So, nag-stay ako as biomed engineer. And in 2011, lumipat ako sa academe. So, kasabayan ko dyan si Sir Donald. Nag-start kami sa AMA.
So kasabayan ko nagturo sa AMA, then sumunod si Doc Marlon, si Sir Marlon nyo. And then after AMA, lumipat ako sa DAPSU, kalapit, probinsya lang naman natin yon. DAPSU, turo din ako sa Isiron, then PIP, Quezon City, bago ako napunta ng Bulso. In 2016, nagturo na ako sa Bulso, and up to now, and I got my permanent status sa Bulso. So tingin ko, dito na ako magtatagal pagdating sa academe o sa teaching. So yun yung a little bit personal background sa akin. Meron akong anak pero walang asawa. Nawala na. Sige. Course syllabus. Punta tayo sa course syllabus. Just like I said, na sinabi na ni Ma'am Meng, pero obviously, ano ba yung ano? Bakit pa mayroong mga ambition and mission? But kaya may ganun. When you apply for a company, you will always look for their vision and their mission. Bakit mahalagang tingnan yung kanilang vision and mission? And the same thing na meron din tayong pinatutupad na vision and mission ng Bulso, di ba? Si Bulso may ganun din. Pinakakabisado pa nga sa inyo to. And in some other situation, may plus pa nga kayo pagka na-recite nyo to, di ba? So ano ba yung vision? Di ba? Just like a visionary, meron silang mga pananaw. Meron silang gustong marating. So ano yung gustong marating na to? So para maging makatotohanan to, they need to embed it with a mission. Diba? Yung mission, sabi nga dito, may mga missionaryong dumating. Anong trabaho nila? Meron silang tutulungan. So yun yun. So pag nagawa nila yung mission nila, obviously, merong growth. So ganun yung purpose ng Bulso. Para sa ating vision, 3 yung gustong marating ng Bulso para sa inyo kasi kayo yung client ng Bulso. Kailangan daw magkaroon kayo ng excellent instruction, quality teaching. So yan naman yung ginagawa ng Bulso, di ba? And pioneering research. So sa lahat ng subject nyo, meron kayong research, simple research, heavy research. Pagdating nyo ng fourth year, meron kayong research o capstone or thesis, mas matindi yun. And even yung mga simple project nyo, you'll do a research just to get some information para magkaroon kayo ng proper conclusion. And itong pangatlo, community engagement o yung tinatawag nating extension. So, kailangan din ng mga ng estudyanteng matutunan kasi ito yung implementation. You have a good research, meron kang idea. So, paano magiging pagmamaterialize yung mga information o yung research mo kung hindi mo ito dadalhin sa community or sa isang extension. So, yun. Pakatandaan ng vision ng Bulso, quality instruction, pioneering research, and community engagement. Ano raw yung gagawin nila para maging makatotohanan tong vision? And then, we'll go for their mission. Sabi niyan, Bulacan State University exists to produce highly competent, ethical, and service-oriented professionals that contribute to the sustainable socio-economic growth and development of the nation. Matindi, no? Matindi yung, ipinataw na, na information sa inyo o yung expectation sa inyo. Kasi dapat daw ma-produce kayo as highly competent, service-oriented professional. Soon you'll become professional when you got your degree. Sigurado ako dyan, nakukuha niyo yan kasi wala na mga atras na, nasa third year na kayo, di ba? Meron pa bang hesitance mag-ECE? Meron pa bang mag-quick-quit? And pinakamatindi rito, para raw makapag-contribute kayo sa socio-economic growth, development of the nation. Bakit? Kasi kayo yung future of the nation. Kayo yung susunod na mga leader, nasa inyo. Kaya naman inahanda kayo, iminomold kayo ng gobyerno. Kasi nasa state yun tayo. And even sa mga private school, the same thing, pare-parehas lang yung kanilang mission. Iba lang yung representation, pero iisa ang goal to equip the youth para sa isang good nation. Sige.
Ito rin medyo pinapakibisado sa inyo to, itong core values natin. Just tandaan lang naman yung SOAR bulso, di ba? SOAR height, pag makikita niyo yung mga tawag dito, kinu-congratulate o yung mga professor na nagpo-post, palaging may SOAR bulso kasi ito yung ating core value. Dapat daw, service to God and community, order and peace, assurance of quality and accountability, respect and responsibility. Lahat ito mahalaga. Kailangan yung meron kayo ng personality na to. So, the Bulso ideal graduate attributes, Big A, reflect the graduate capacity as highly and globally competent. Di ba? Globally competent na kayo, dapat. Hindi lang kayo pang national. Dapat pag lumabas ng bansa yung isang graduate ng Bulso, globally competent siya. Engineer siya, hindi siya gagawing technician sa ibang bansa. Ethical and service-oriented citizen, analytical and critical thinker. Sabi ko nga dun sa ibang section, wala namang doubt dito pagdating sa analytical and critical thinker. Kasi yung salain kayo pagdating sa admission, I guess na mahuhusay na yung mga nandito sa loob. And you belong to that. You become, you are a good critical thinker. Sigurado naman ako yan, di po ba? And then yung last one, reflective, lifelong learning. Huwag niyong kakalimutan na do not stop achieving information. Hindi porket mahusay ka na, enough na yon. There are so many changes pagdating sa technology, lalo na nasa technical side tayo, which is engineering side, and innovation, madalas nagkakaroon ng changes. So, kailangan maging, may alam ka sa current event para hindi maiwan yung iyong information o yung inyong kakayahan. Sige. Next, punta tayo sa course description, sa subject na natin. Course syllabus natin, hindi natin pag-uusapan yung program ng ECE, ano ba yung outcome dapat ng isang total ECE. Ang pag-usapan natin, ano yung outcome na makukuha mo after mong matapos ang digital communication 2. Sabi riyan, this course cover the basic concept of transmission, perception, and processing. So, tatlo yan, di ba? Palagi yan, merong isang point to point and then sa gitna yung process. Isang transmit, isang receive, or vice versa. Or pwede namang doable. O yung transceiver palagi. Transceiver, sa gitna, process of digital information. Topic also include bit error rate. Siyempre, walang perfect system. So, yung mga error rate na yan, i-check din yan. Match filter, digital modulation technique, yan yung amplitude shift keying, frequency shift keying, PSK, QPSK, QAM CDMA, and WCDMA. Medyo tinatalinan ko para maaga tayo magpahinga. So, signal space, generalized orthonormal signal, information measure entropy, channel capacity, efficient encoding, error correcting codes, information, data compression, and coding theory. Halos yan na yung totality ng kurso natin. Andiyan na lahat yun. So, himayin natin ngayon kung ano-ano ba yun. Okay. Ito yung course outcome. Pag sinabing course outcome, merong 6 na ginogol kami para sa inyo. Dapat ma-achieve namin as your instructor, maibigay namin to lahat. Para naman, hindi sinabing, wala naman kami natutunan dun eh. Wala naman talagang na-input si sir pagdating sa communication 2. Una, sabi dyan, dapat magkaroon kayo ng course outcome na design and conduct experiment as well as to analyze and interpret database on the collected result. This will happen on your experiment. Sino ang nyo? Laboratory? May I know? Sir Oliver po. Hello? Kahit chat box lang, we can maximize the use of chat box. As a survey. Sige. So pagdating sa laboratory,
he will handle. Bahala na si Sir Bay kasi more on lecture yung aking assignment para sa inyo. Next, yung outcome, dapat mahusay kayo mag-assess and evaluate the performance of digital modulation. Sa laboratory pa rin to. And then create, although in theory, more on lecture. Third, create a communication system that accepts digital signal that modulates an analog carrier and recover the signal on the receiving end. Dito papasok ngayon yung isang project. So ang project, I think sa laboratory, si survey na yung magpapa-lab dito. Understand the professional and ethical responsibility related to digital communication. Apply the engineering and management principle as a member and leader in team and manage project collaboratively with a team. Mahalaga to sinasabi dyan, di ba, team leader? Even though na magaling ka as engineer, I'm pretty sure pagdating sa field o sa industry, hindi mo kayang mag-isang magtrabaho. Palagi makikisama tayo sa sa ating mga kasamahan kasi marami tayong matututunan sa iba. Hindi porket credentially o academically you excel, okay na yun. Not enough. Mahalaga pa rin. Dapat i-balance yung pakikisama. Okay? Apply the engineering. Tapos na to. Understand the impact of digital communication in a global, economic, environmental, and societal concept. So, magkakaroon kayo ng impact study or critics pagdating sa research. Isa sa mga activity niya sa akin. Magkakaroon kayo ng mga series of critic study. So, kasi sabi diyan, dapat mahusay kayo sa impact analysis. Ha? So, yun yan. Ayun. Sige, ano ba yung totality? Alam niyo naman, recently, meron kayong 7 modules, di ba? Palagi yan. So, meron tayong 7 topics para sa ating course agenda. Una rito, Introduction to Digital Communication, Transmission and Reception System. I think alam niyo na to kasi pinag-usapan na rin yung sa principal communication kung ano yung transmitter and receiver and yung process in between. Ano yung process in between? Meron namang noise doon, di ba? Ganon din dito sa digital. Pag-usapan din natin yung subtopic ng course agenda 1 natin is transmission scheme, digital and data communication, digital codes, parallel and serial transmission. Ano ba? May idea na kayo about comparison ng digital and analog? May I see the answer sa chat box? Pwede nyo bang ma-differentiate yung digital and analog? Hingi lang ako ng konting sagot. Check natin. Okay, Maya. Then, dagdagan natin yung information. Yes, totoo yun. From Julia May La Fuerza, analog is parang wave, sinusoidal yung tawagin natin, digital is square wave, totoo yun. 1 or 0 lang. Sa analog, it could count by any number. Ano pa po? Baka meron pang konti. Para lang interactive tayo. Continuous po yung wave ng analog. Totoo yun. From Jimwell kay Miss Mieng Tapang. Sabi naman ni Mieng, sa analog po, continuous or gradual change sa signal. Sa digital po, abrupt. Yes. Analog po, continuous signal, digital, and non-continuous. The same thing kay Daniel Galon. Continuous po yung sa analog, tas yung sa digital, discrete time signal. There are some variation. Andyan na, pinasok na yung discrete. Digital pa rin siya. Pero merong combination.
Alam ko, napag-aralan niyo na rin yun. So, ang learning objective dito, salamat sa mga sumagot ha. Thank you. Ang learning objective, kung meron tayong agenda, meron tayong ina-achieve na learning objective, is to understand the various building block of digital communication system and the function of each building block. Aralin natin po yan. Next, yung second module nyo, part ng midterm course agenda is the analog to digital conversion or coding techniques. Andiyan yung pulse, amplitude o PAW, PAM kung tawagin, PWM, pulse width modulation, pulse position modulation, and pulse code modulation. Ano yung learning objective natin sa module 2? To keep generalized description of analog pulse modulation, pulse o PAM, PWM, and PPM. Dapat matutunan nyo, alam nyo i-describe yung mga isa-isang analog to digital conversion. So, conversion, di ba? From analog daw, gagawin niyang digital. Kung ano yung techniques, iyan pong apat na yan. Aralin natin yan. Ano nga? Part pa rin ng midterm period, digital signal encoding. Meron tayong mga encoding format, coding principle, code detector, code error detection, and correction. Obviously, when you detect, yung system natin matindi, di ba? Kasi they are capable of checking the error as well as correcting the error. Iyon ang kainaman sa system. Sobrang husay, advanced. And then yung ating DPS, itatakal din natin yung DPS. Yung ating learning objective is to understand the mathematical ideas underlying the theory of encoding, including error detection and error correction. So meron tayo mga simple calculation or analytical slash mathematical activity rito. Yung pang-apat, which is yung part na ng final period natin, information theory. So ano ba yung ba't pa kailangan ng signaling o coding na yan? Obviously, di ba, matakaw tayo sa information eh. Nakikipag-communicate tayo from time to time, and because of the system or technique, obviously, yung mga information natin like voice, yung file natin, those are information theory na kasama doon sa system. Sila yung information na pinaprocess ng system. Pag-aaralan natin yan, information capacity, bits and bits rate, the MRA coding, baud and minimum bandwidth, code noise immunity, kasi prone sa noise yung isang system. So dapat, kung ang pinadala sa isang transmitter ay picture ni Ivana, dapat ang ma-receive doon sa end site o sa receiver ay picture ni Mami Junicia. Di ba? Hindi, mali yun. Ibig sabihin, kung si Ivana yung pinadala, Mami Junicia yung na-receive, may noise na nangyari in between. Di ba? It's supposed to be, kung ano yung pinadala, siya rin yung dapat ma-receive. So, yun yan. Yun yung importance ng code noise immunity. And then, meron din tayong topic na energy per bit. Ang learning outcome para dito sa Module 4 is to understand the mathematical ideas underlying the theory of encoding, including error detection and error correction. So, more of sensing mechanism. Third to the last, yung ating fifth module, pag-aaralan naman natin yung digital modulation technique. Kanina, analog modulation technique, yung pulse width, pulse position, PAM, pulse amplitude. Ito na ngayon yung digital modulation technique, yung amplitude shift keying, frequency shift keying, pulse shift keying, QAM, trellis code modulation, wide modulation, spread spectrum technique.
Para naman magkaroon kayo ng learning to describe amplitude shift keying, frequency shift keying, phase shift keying, not pulse, pulse pala sabi ko kanina, phase shift, and its circuit operation. So yun yung topic 5 o course agenda 5. Parang naulit. 6, yung ating module 6, ito, papalapit na kayo sa final nito, multiplexing. Ano ba yung multiplexing? Kung merong information, kung merong voice lang na pinapadala tayo, when we tend to chat more of text, when we tend to call somebody over the phone, nagpapadala ng information ng voice. But what we do now is, right now, yung ating Zoom meeting na to is a multiplexing. Nagkakaroon tayo ng change of information ng multiple information. We got video, we got text, nagchat-chat kayo, meron tayong voice, di ba? So yun, ibig sabihin, multiple ang data. Data channel standard, usapan natin yan. Time division, frequency division, wide division, and OFDM. Pag-usapan natin yung, pag pinag-usapan natin yan, ang ating learning objective is to describe. Medyo madali lang ang objective natin. Kailangan nyo lang ma-describe yung FDMA, TDMA, and WDMA. Bigyan ko kayo ng hint. Pagdating sa assessment, obviously, ang learning objective, titingnan nyo. Titingnan nyo yung learning objective. Sabi dyan, sa core syllabus, describe. Obviously, dapat posibleng ang assessment ni Sir, mga description. Kaya na ba ng batang to mag-describe about FDMA? Di ba? Kasi yun yung gustong ma-achieve ng course agenda para sa inyong module 6. Next, in the last one, yung multiple access channeling protocol. There are too many. I think 3 to. FDMA, time division multiple access, yung CDMA, para naman ma-identify and understand the different multiple access channeling protocol. So meron palaging protocol. Pagdating sa digital, they have protocol. Marami yan. I think yung mga computer-based protocol na pag-aralan nyo sa computer subject nyo, marami yan, di ba? Merong mga star, merong mesh. There are too many. The same thing dito sa ating digital communication, meron ding protocols, channel protocol. Yeah. Paano ba pumasa? Pagdating sa assessment ni Sir, madali lang, di ba? Wala naman sigurong babagsak when you follow the rubric. Normally naman kasi yung ating mga assessment, take home. Because yung ating blended learning system, AOL, you have enough time para gawin yung isang bagay o yung isang activity. At para gawin yon, obviously, ito namin babasihan yung inyong grade. Paano basihan yung grade? Para naman alam nyo kung paano makakuha ng mataas na grade o maka-perfect. Ito lang, check nyo yung ating rubric. Sabi dyan, para sa isang lecture assessment, ayan, ito yung mga criteria. Kung correct daw yung answer and correct solution, 100. And punta na lang tayo dito sa pinaka-60, no answer and no solution, 60. Obviously, pag hindi ka nagpasa, iyon yung time na magsisiro ka. So, I suggest na mag-submit. We accept, ako in particular, hindi ko lang alam yung iba, na kung sakali talagang may reason, enough reason, okay lang mag-submit kayo. At kahit naman nakalimutan lang, minamandate ko kayo na mag-submit kahit late. Kasi mahirap naman magbigay ng grade kung wala kaming basihan, di ba? Baka mamaya, medyo magkaroon pa ng conflict sa grading. Pero walang kaso sa akin kahit late. Submit lang kayo. Walang babagsak when you follow yung
rubric na to, assessment na to. I think yung inyong grade is, passing grade is 75. Hindi naman madaling ipasa yan. Sobrang dali namang ipasa yan. Bakit? Kung i-assess natin tong distribution ng grade, tingnan niyo yung participation, promptness, 15, tsaka 10, and I think 15 to. May typo error lang to kasi 95 lang. 15 and promptness is 5. 20 na yun, di ba? 20% na yun. Ba't naman namin pa pagkakait pa to when you really want to participate? Pero there are cases na talagang may mga estudyante na mahirap sa kanila yung access ng internet. That's the time we can understand that. Pero magsasabi naman sila na, mag-update sila kung ano na yung status ng mga activity. So, okay lang na yung attendance dito, madalas hindi nakakasama. So, naiintindihan namin yun, ha? Yun. Then, yung laboratory, sigurado ako magagawa kayo niyan. Medyo pahirap lang talaga itong term exam, midterm, and final. So, yung puhunan nyo rito sa maliit lang, okay na to. Pero dito kayo magbigay ng enough time para naman sobrang taas yung makuha nyong grade. Pero, yan, yun yung mga major examination nyo. Dahil part ng grading system, hindi pwedeng i-omit yung midterm and final exam. Ito, alam niyo na to, di ba? Yung mapunta lang tayo rito sa 75, medyo relax na. Hindi na tayo kabado. Hindi mag-alala. Yung time namin, ganun din kami. I can understand. Alam ko yung feeling na nag-aaral ngayon na medyo mahirap talaga ang engineering course o yung engineering program. Iba-iba yung style ng teacher, iba-iba yung approach na dapat mong ibigay pagdating sa learning. So, yun yan. Ayun yung totality natin. So, you have idea kung ano yung itatakal natin, yung ating grading system. May tanong ba ron? Bago tayo magpunta rito sa ating next topic, which is yung blended learning class policies. Wala naman. Sige, tuloy natin para makapagpahinga na tayo ng konti. Sige, salamat Miss. Mr. Polintan, John Philip. Blended learning class policies, ito hindi ito mandatory. This is just a reminder para medyo simpleng formal tayo. Ayan. Etiquette in virtual classroom. So, pagdating sa video etiquette, just like this, magkakaroon tayo ng interaction through video. Although, allow naman yung hindi nakaano dahil malaki yung bandwidth na nagagamit when you open your camera. Nagkakaroon tayo ng lag internet connection. Wear proper or casual clothes. Wag lang okay lang yung mga solid shirt, pero wag lang yung mga Sunday style. Be aware of your background. Minsan talagang if you can watch yung mga different funny movies, clip video sa Facebook, di ba? Yung kanilang background talagang nakakahiya. So, aware natin yon. Sit at a table or desk, huwag lakad ng lakad na parang vlogger. Nasa mall, umaattend sa class. So, utilize the mute button para hindi magkaroon ng interruption o medyo masakit sa tenga pagka halos lahat naka-unmute. Be present, obviously. So, sana nakikinig. Don't multitask. Yan yung karaniwang problema dito sa online. Although hindi namin monitor, pero just be professional. Okay? Pero when there's a task that you need to take on para matapos, okay lang yon. Just go and do that. Pero balik na lang ulit. Okay lang sa akin yon. Use the chat. When you have a question or query,
use a chat. Be careful not to interrupt. Mababait naman kayo. So, pretty sure ako na hindi kayo magkakaroon ng interruption. Pero minsan nagkakaroon tayo ng technical interruption. So, lalo na sa site ko, maahang kayo. So, sana, bear on that kung mangyari man yon. And embrace silence. Yeah. Totoo yan. Silence kayo ngayon, di ba? Kasi lahat naka-mute. Pagdating sa text etiquette, ito naman, avoid caps lock. So, sa akin okay lang yan. Minsan hindi natin nakakalimutan i-press yung caps lock. Pero merong study kasi na when you type in a capital big letter, medyo iba na raw yung mood. Bossy, galit. Okay, accept natin yan kasi according sa study yan. Read first, then think, then write. So, baka naman kasi redundant na yung information na itatype mo. So, read ka muna. Baka naitanong na yung gusto mong itanong. So, yun lang ibig sabihin ng second. Be your own proofreader. So, yung millennials ngayon, part kayo ng Gen Z na ba kayo? Medyo nasanay sa Jejemon o Jeje style. So, dahil formal tayo, nasa education tayo, when you type or you want to say something, dapat proper pa rin yung ating communication skill. Be forgiving. Kung sakaling may interruption, sana maintindihan ng lahat, pag uminit ang ulo. Embrace diversity and cite your sources. In any information na gusto nyong i-share, obviously, meron niyang pinanggalingan. Just to pay respect kung sino yung original source, lagi nating sasabihin yung, palagi tayong, practice natin yung cite your sources. Bakit? Lalo na sa research o sa thesis, when you get information from the other without citation, pwede kang makasuhan ng plagiarism. Ethic pagdating sa thesis writing is to cite your source. Mahalaga yun. Kasi, third year? Third year. Next year, you will have your thesis subject. So, ayun. Dapat mahusay kayo sa grammar, proofread, citation, and technical. Kung paano nyo i-apply, susolusyonan yung problema na hahanapan nyo ng solusyon. Next, ito naman, submission and deadline. Ito, all activities, assignment, or other works related to the course are expected to be submitted by the due dates. Kaya lang, sigurado kami, hindi lahat dahil sa hirap ng panahon ngayon, ang dami nating dinadalang problema, hindi lahat nakakapag-comply. And will still be allowed to pass even late status, but with an associate deduction on the score, as giving fairness to those who submitted before or on the date set. So mag-submit kayo. Kayo mag-alala, konti lang yung deduction na yun. Konti lang yun. Ang mahalaga mag-submit. Ang hindi mahalaga, ang pinaka-worst pala ay hindi mag-submit. Kasi magkakaroon kayo ng problema o wala kaming maibibigay na grade. Sige. Next. Ito paalala lang to. Pero hindi naman to sobrang, si Sir naman, dami namang gustong mangyari. So, just to be formal, before the exam, make a habit of reviewing enough for the examination. Dapat prepared kayo. Huwag yung bahala na bukas. Huwag yung ganon. Make sure you have a good and reliable internet connection. Please shut down all messenger. Sabi ko nga, hindi namin na-monitor, pero para lang magkaroon kayo ng focus, itanggalin nyo na lahat ng mga interruption. While taking the exam, focus on your online examination. Kasi time limited, pag magpa-exam ako, time limited. Let's say, within 2 hours, take your examination. Pag ganun. Any form of cheating online is strictly prohibited.
let the teacher know if there are any questions or technical issues with taking the exam. Madalas yan, magkakaroon kayo ng, sir, hindi po namin natapos agad kasi nawalan po ng internet. So, okay lang yun, just let us know. Maintindihan namin yun. And I think in last, meron ba kayong dapat na linawin, klaruhin, violent reaction, condemnation, rally, communism? Meron ba? Meron ba? Clear naman. Ay, may hiyaan pala ako. Thank you May hiyaan ako dahil dalawa yung form of blended learning natin ngayon. Isang synchronous SL, which is yung ginagawa natin ngayon. I teach, you listen, I'll ask, you give information, I validate. So, limited mangyari to. Kasi ang alam ko sa inyo, i-apply yung AOL. So, dating sa AOL, hindi ko pala nakasama sa slide. Sa AOL, ibibigay ko yung aking video narration, yung preference ko. Although there are so many form of platform, gaya ng podcast, ebook. Pero sa akin, bibigay ko sa inyo yung presentation material ko, yung in PDF, and yung presentation with narration, yung video para sa inyo, maintindihan nyo. Pero video narration yung iba kasi parang recording. I think I prefer video narration. So, wala ako sa screen. Video shy type ako. You can only hear my voice pagdating sa explanation. Yung iba, recording yung ginagawa. Anyway, depende naman sa teacher kung ano yung convenient platform. As long as na ma-achieve namin na tulungan kayong, ma-mold kayo pagdating sa learning. So, yun yung goal namin hindi yung pahirapan kayo, hindi yung daming pinapagawa ni sir, daming problema sa school, daming gagawin. So, by doing that, kasi student-centered na ngayon, hindi kami yung gagawa. Kailangan ma-accept, ma-realize nyo kung paano ba gawin to. Then, pag ginagawa nyo na yun, ma-adapt nyo na yung skills and learning. Like, technical writing, pagawin kayo ng journal critic. Paano ba mag-critic ng isang formal paper o published paper? So, medyo iba yung magkikritika ng tao, parang chismis lang yun. Ito dapat positive. So yan, yun yung isa sa skills natin na medyo uplift from other, we can do critical thinking, di ba? Isa nga dyan dapat mahusay daw kayong thinker. So, yun lang. So, sabi nyo wala namang tanong na, and thank you sa lahat, and I hope na okay kayo kung nasaan man kayong lugar. Salamat. Salamat po, sir. Thank you po, sir. Thank you po, sir. Thank you, sir. Thank you po. Thank you Hello? po, sir.